isang batang nakatakip doon. Sinabi ni Jesus, alisin niya ang bato. Si Marta, ang kapatid na namatay, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa gayon ay nangangamay na siya sa pagkatapat na araw na. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ko ba sinabi sa iyo, kung maniniwala ka, makita mo ang kawalatian ng Diyos. Sa gayon ay inalis nila ang bato at itinigil ni Jesus sa langit ang kanyang mata at nagsabi, Ama, nagpapasalamat ako at dinilig mo ako. Totoo, alam ko na lagi mo akong dinilig. Ngunit dahil sa bulutong na nakataya sa palibot ay nagsalita ako upang maniwala sila na isinugo mo ako at ang masabi niya ang mga bagay na ito, sumigaw siya sa malakas na tinig na, Lazaro, lumabas ka. Ang taong namatay ay lumabas sa ang kanyang mga paa at kanyang mga kamay ay natatalian ng mga pambalot na ang kanyang mukha ay nababalutan ng tela. Sinabi ni Jesus sa kanya, kalagayin niya siya at payaunin siya. Sa gayon ay marami sa mga Hudyo ang nagsiparoon kay Maria at nakakakita sa kanyang ginawa ang nananampalataya sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila ay umalis patungo sa Pariseo at sinabi sa kanila ang mga bagay na ginawa ni Jesus. Dahil dito ay tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang Sanhedrin at nagsimula magsabi, ano ang ating gagawin sapagkat na taong ito ay gumawa ng maraming tanda. Kung pawayaan natin siya ng ganito, silang lahat ay mananampalataya sa kanya at darating ang Romano at kukunin ang kapwa, ang ating dako at ang ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caiaphas, ang isang mataas na saserdote, ang taong iyon, ang nagsabi sa kanila, wala kayong anumang malalaman at hindi kayo nangangatwiran na para inyong kapakinabangan na ang isang taong mamamatay alang-alang sa bayan at upang hindi mapuksa ang buong bansa. Sa gayunman, hindi niya ito sinabi mula sa kanyang sarili, kundi dahil siya sa mataas na saserdote ng taong iyon, inihulas niya na Jesus ay itinala mamamatay para sa bansa at hindi lamang para sa bansa upang ang mga anak ng Diyos na nakapangalan ay matipon din niya sa isa. Sa gayon, mula ng araw na iyon ay nagsabunian silang patayin siya. Kaya si Jesus ay hindi na naglibot ng hayagan sa gitna ng mga Hudyo, kundi lumisan siya mula roon patungo sa lupaing malapit sa isang lungsod na tinawag na Israel. At doon ay mananatili sa kasama ng mga alagad. Ang Paskwa ng mga Hudyo ay malapit na. At maraming tao ang umahon mula sa lupaing iyon patungo sa Jerusalem bago magpaskwa upang magtinis ng kanilang sarili sa seremonyal na paraan. Sa gayon ay hinanap nila si Jesus at sinabi nila sa isa't isa habang nakatayo sila sa paligid ng templo, ano ang palagay ninyo? Na talagang hindi siya darating sa kapistahan?
at nangyari ang mga punong saserdote at ang mga pariseo ay nagbigay ng mga utos kung may sinumang makakaalam kung nasaan siya, dapat niyang ibunyag iyon upang madapit nila siya.